Ang anak ang tinuturing na yaman ng mga magulang, kaya kahit gaano kahirap at kasalat sa pera, pinipilit nilang mabigyan sila ng magandang buhay. Kaya ganoon na lang kasakit para sa magulang ang mawalan ng anak, lalo na't ang dahilan nito ay ang sinasabing pagdadamot ng serbisyo ng isang ospital. Ganito ang nangyari kay Remedios Chan na may 10 taong gulang na anak, si Yana, na sanggol pa lang ay na-diagnose na may butas sa puso at global developmental delay. Napansin namin na may kakaiba na sa kanya. Hindi siya hindi kumikilos, walang ang saking reflexes nung pag-anak na. Hindi parang lantang gulay pag tinignan mo yung baby. Hindi tumatawa, hindi umiiyak, ganun. Tapos hindi siya dumidede, siya marunong dumede. Tapos binuhay namin siya for 4 months ng dropper lang ng gatas. Ay ng medicine. Talaga hindi siya makalakad. Hanggang umabot ng 4 years old siya, hindi po siya makalakad. Bagamat kalaunan ay nakalakad na rin, sunod-sunod naman ang naging komplikasyon ni Yana, katulad ng pagkakaroon ng diabetes at problema sa kidney, dahilan ng pabalik-balik din nilang pagpunta sa ospital. Bagamat ganito, nanatiling matatag at masayahin si Yana at nagpatuloy ding mag-aral. Pero noong nakarang buwan, naging kritikal ang kanyang kalagayan. July 15 na po, nung nasa San Francisco Doctors Hospital, dun po naging parang very critical po yung niya, yung time na yun. The point na kailangan niyang ma-intubate kasi hindi na kaya ng oxygen po yung kanyang paghinga. Ngunit dahil sa kakulangan ng kagamitan, pinayuhan sila ng San Francisco Hospital na lumipat ng ibang ospital. So, kaysa makita siyang naghihirap na ganon, kailangan i-intubate siya. Which is yung machine na yun, wala pa sa San Francisco Doctors Hospital po. Ang pinakamalapit po na hospital na meron nun is only Butuan Doctors Hospital. Mga 2 hours away from San Francisco Doctors Hospital po. Ngunit pagdating doon ay tinanggihan sila ng Butuan Doctors Hospital na humihingi ng 30,000 pisong cash bilang deposit. Sabi ko, emergency po ito. Kailangang tanggapin nyo, hindi pwedeng hindi nyo tanggapin. Hindi na yan emergency, doon nag-init ang ulo ko kasi hindi daw yun emergency. Sabi niya, sabi ko, saan ba manggagaling yung pera mo? Sabi niya, ano bang trabaho mo? Diba, kailangan pa bang tanungin kung anong trabaho namin? Nanatili daw sa loob ng ambulansya si Yana at hindi pinapasok sa ospital. Maging ang nurse na kasama nila ay nagmakaawa na silang papasukin. Ngunit wala pa rin, kaya nagdesisyon silang pumunta ng Davao kahit napakalayo nito. Naghahabol po kami ng oras Nakikita po namin yung kondisyon ng bata. So, kaysa makipagtalo pa ng mas mahaba, kailangan po namin maghanap ng hospital po na tatanggap po sa amin. At habang nasa daan papuntang ospital sa Davao, binawian ng buhay si Yana. Para po kaming pinagsakluban ng langit at lupa. Unang-una, naawa kami sa sarili namin. Kami na may contact na doon, may hawak ng konting pera, hindi tinanggap. Ano na lang yung walang-wala. Kung tutuusin, kasi kung tinanggap nila yon, maaaring mabuhay pa yung bata. Sabihin na natin critical yung condition niya, pero maaaring tumagal pa siya ng ilang buwan. Mahalaga po sa magulang yon na makasama pa maski sa konting panahon po. Ayon sa Department of Health, may batas na nagbabawal sa mga ospital, pribado man o pampubliko, na manghingi ng anumang deposit. Ang policy ng DOH, of course, ay yung batas na tinatawag ng RA 8344, also known as an act penalizing the refusal of hospitals or medical clinics to administer appropriate initial medical treatment or support in emergency or serious case. Bawal po mag-demand o solicit ng deposit or any form of advance payment bago lapatan po ng emergency measures ang pasyente. Ang bagay na ito ay sinang-ayunan naman ng Private Hospitals Association of the Philippines. Kahit na government, kahit na private, there is a law regarding emergency cases. So, if a patient goes to the emergency room or to the hospital, whether private or government,
The hospital should give emergency measures. For example, hindi siya makakabayad o hindi siya makapagbigay ng initial payment sa hospital. The hospital should do something to stabilize the patient. Sinabi ng DOH na kailangan magsampa ng formal na kaso ang magulang ng bata at kung mapatunayan na lumabag, ang posibleng sanksyon ay pagkakakulong ng hanggang 6 na taon, multa at pwede ding suspensyon. Pinayuhan din ng DOH ang dalawang panig na pag-usapan ang nangyari. I suggest mag-usap muna sila. Baka mayroong miscommunication o baka may cap. Ayon naman sa PHAP, kung mapatunayan daw sa kanilang investigasyon na totoo ang insidente, pwede nilang tanggalin ang PhilHealth accreditation ng ospital. They could not be admitted or accredited by PhilHealth. So hindi na sila pwedeng mag-admit ng pasyente sa PhilHealth. Kasi kailangan ng good standing ng Private Hospitals Association of the Philippines. Nagpalabas naman ng pahayag ang Butuan Doctors na nangakong magsasagawa din ng sariling investigasyon sa kaso. Sinabi naman ni Remedios Chan na pinag-iisipan na nila na magsampa ng kaso laban sa naturang ospital kahit hindi na ito may babalik ang buhay ng anak. Ang mahalaga ay mabigyan ng hustisya ang kanilang pinagdaanan at maibsan man lang ang sakit ng kanilang nararamdaman. Masaya po siyang bata. Nabibo po siya. Mahal siya ng mga tao. Mahal siya ng taga San Francisco Doctors Hospital. Mahal po siya ng taga sa amin. Hindi nakapaglakad po yan. Kung tutuusin, hopeless na yung makapaglakad eh. Wala nga mga lantang gulay nga. Pero tingnan nyo sa pagmamahal ng mga taga sa amin. Pinagtiyagaan siya ng mga batang kalaro niya. Hindi niya naman kamag-anak. Doon siya nakalakad. Naka-oxygen siya. Sinasabi niya pa, Mami, kain na. Daddy, kain na. Hirap na sa paghinga nun. Para sa Serbisyo All Access, June Del Rosario.